Nasaan ang mag-ina ko? Ani Pierre sa isang lalaki. Makikita mo lang sila kung susundin mo ang inuutos ng boss ko. Gigil at kulang na lang, masira ang hawak na cellphone ni Pierre. Mataas ang paghinga niya habang nagtitiimbagang. Binitiwan ko na ang project, kahit na pa yung land bidding. Kaya sabihin mo dyan sa boss mo, sumunod kayo sa naging usapan. Kung ganoon, hintayin nyo na lang ang magiging sagot ni Boss Mr. Alegre. Sandali, huwag mong ibababa. Hello? Hindi niya alam kung saan ibabaling ang katawan nang mawala sa kabilang linya ang kausap. Hanggang sa galit siyang sumigaw at akmang ibabato ang cellphone nang pigilan siya ng kapatid na si Preston. Kapag binato mo yan, mawawalan ka ng koneksyon sa pamilya mo. Buisit! Padabog na ipinatong ni Pierre ang cellphone sa ibabaw ng mesa at lumalaki ang butas ng ilong nang ilapat doon ng mga palad. Wala silang balak tumupad sa usapan. Hindi nila ibabalik sa akin sina Lucy at Leon. Pagtukoy niya sa asawa at anak na kinuha ng mga hindi kilalang mga lalaki. Pero ginawa mo na ang gusto nila, kuya. Ano pang rason para hindi nila pakawalan ng mag-ina mo? Nilingon ni Pierre ang nag-aalala ring kapatid na si Preston. Na napauwi mula sa ibang bansa buhat sa nangyari. They want me to learn the lesson the hard way, Preston. At alam nilang kapag pinakawalan nila si Lucy at ang anak namin, magagawang makapagsumbong ni Lucy at mapipilitan ng mga taong niyong sabihin kung sinong nag-utos sa kanila. Kaya hindi niya maituloy ang sasabihin sa takot na iyon ang eksaktong mangyari. Kung ganon, paano sina Ate Lucy at Leon? Napapikit si Pierre at napatungo hanggang sa dumating ang nagmamadaling si Priscilla, ang kanilang ina. Anak, kasama ko ang pulis, pinadala sila ni General. Agad na itinuwid ni Pierre ang likod. Magkasalubong ang mga kilay na lumampas ang tingin sa mga pulis na kasunod nito. Inis niyang sinalubong ang tingin ng kanyang ina. Ma, hindi ba sinabi ko na? Hindi pwedeng ma-involve dito ang mga pulis. Yun ang kabilin-bilinan ng mga kumuha sa mag-ina ko. Mawalang galang na ho, Mr. Alegre. Pero isa ho itong krimen at kailangan ng aksyon ng pulis. Pero maling galaw nyo lang, mapapahamak ang anak at asawa ko. Pumagit na si Priscilla sa anak at sa mga pulis, habang si Presto naman pilit na pinapakalma ang kapatid niya. Anak, alam kong mahirap ang sitwasyon, but please, try to calm down. How can I be? 3 araw ng hawak ng mga lalaking yun ang mag-ina ko. Gigil na sagot ni Pierre. Naiintindihan kita, anak, pero kung hindi tayo hihingi ng tulong sa mga otoridad, mas lalong mahihirapan tayong iligtas sina Lucy at Leon. Sapo ni Pierre ang ulo nang tumalikod sa mga ito. Mangiyak-ngiyak siya habang ginugupo ng matinding takot kung ano na ang nangyayari sa kanyang ina. Nilapitan naman siya ng maluhaluhang ina. Gagawin natin ang lahat, anak, para maibalik sila sa'yo. Tama si mama, kuya. Let the police do their job. Kung mas maraming maghahanap, mas may chance na makita natin sila. Ani Preston, natahimik ang sala hanggang sa magharap sila ng mga pulis sa mesa para sa pag-iimbestiga. May pinaghihinalaan ho ba kayo kung sinong kumuha sa mag-ina niyo, Mr. Alegre? Tanong ng pulis. Matapang na itinitig ni Pierre ang mata sa iisang pwesto habang nakabilog ang mga kamao. Si Homer. Pagtukoy niya sa may-ari ng real estate company na nakalaban nila sa bidding ng isang malaking project. Si Mr. Homer Avindo ng Avindo Properties? Paglilinaw ng investigador. Tumango siya dahil ang may-ari ng kumpanyang iyon lang naman ang nakagit-gitan niya sa negosyo. Kung ganoon, ano pang ginagawa ninyo? Bakit hindi pa natin puntahan ng mga taong yon? Tanong ni Priscilla sa mga pulis. Mama, hindi yun ganun kadali. Sagot ni Preston. Tama ho si Sir Mrs. Alegre. Wala tayong sapat na ebidensya na magsasabi na si Mr. Avindo nga ang kumuha kay Ma'am Lucy at sa batang si Leon. Pwede ho nating imbitahan sa istasyon si Mr. Avindo para sa ilang mga katanungan, pero hanggat walang makapagtuturo na siya ang nasa likod ng pagkawala ng mag-ina, hindi natin siya basta pwedeng paghinalaan. Napailing-iling ang nanggagalaiting si Pierre. Sapo-sapo niya ang bibig. Wala siyang nakikitang pag-asa na masagipang kanyang mag-ina. Tuluyang tumulo ang luha niya na agad niyang pinunasan. 1 taon lang si Leon at may asthma si Lucy.
Siguradong nahihirapan sila ngayon habang ako narito. Nakaupo't walang magawa para sa kanila. Nasuntok niya ang ibabaw ng mesa na umalog bago tumayo. Nakatanaw sa glass wall mula sa loob ng kwarto si Pierre. Nanatili siyang nakaupo sa kama. Hindi siya dinadalaw ng antok ni pagod hanggang sa mapasandal siya at pumikit kasabay ng pagtulo ng mga luha. Lucy, Leon, saan ba nila kayo dinala? Napataas ang isang kilay ni Pierre nang maramdaman na inaalog-alog ang kanyang braso. Hirap niyang binuksan ang mga mata at naroon ang mukha ng kanyang kapatid, punong-puno ng pag-aalala. Kuya, gumising ka. May kung anong bigat sa loob niya nang bumangon. Natagpuan na si Ate Lucy. Nawala ang kanyang antok sa sinabi ni Preston at nagising sa narinig. Mabilis siyang bumaba ng bahay at sumakay sa kotse. Huminto iyon sa tabi ng kalsada kung saan maraming nagkukumpulan ng mga tao. Nakakunot noong bumaba si Pierre ng sasakyan at hinawi ang lahat sa daan. At natigilan siya nang makita ang nakahandusay na wala ng buhay na asawa sa kalsada. Hindi! Nangihina siyang ito'y dinaluhong. Inilagay ang ulo sa mga hita at hinawi-hawi ang buhok nito. Lucy, wake up! Lucy, wag mo kong iwan ng ganito! Mahina niyang pagsamo. Hindi niya lubos maisip ang hirap na dinanas ng asawa bago humantong sa ganitong sitwasyon. Nanggigilid naman ang mga luha ni Preston nang lapitan ng mga pulis na naroon din. Paano napunta si Ate Lucy dito? Tanong ni Preston sa pulis. Ang sabi ng mga saksi, may sasakyan ng basta nalang ibinaba ang katawan ni Mrs. Alegre rito. Pasado 1:00 kaninang umaga. Si Leon, yung bata, nakita ba siya? Sunod na tanong ni Preston. Maliit na umiling ang pulis. Sunod-sunod naman ang tulo ng luha ni Pierre habang hawak ang asawa. Lucy, I'm so sorry. Patawarin mo ko. Wala ako nagawa para sa iyo, para sa inyo. Kusa siyang natigilan nang maalala ang anak niya. Mabilis niyang tiningala ang pulis. Ang anak ko, nasan siya? Wala akong nakita ang mga saksi na bata. Mabilis ding tumakas sa mga walang plakang sasakyan. Sagot ng pulis. Ibinaba ni Pierre ang asawa at tumayo. Nagtingin-tingin siya sa paligid na parang nasisiraan ang ulo. Leon, anak! Kuya, tama na. Kailangan kong mahanap ang anak ko. Leon, anak! Hinagip ni Preston ang braso ng kapatid. Wala si Leon dito. Unahin mo ang asawa mo, kuya. Doon tila, bumalik sa hintatao si Pierre. Muling nasulyapan ng walang buhay na asawa bago dahan-dahang napaluhod habang maraming luha. Nasaan ang anak natin, Lucy? Kailangan kong mahanap si Leon. Siya lang ang magiging dahilan kung bakit dapat ko pang ipagpatuloy ang aking buhay. Kailangan ko siyang makita. Kung hindi, para na rin nila akong pinatay. Napayuko siya sa pisngi ng asawa. Hindi niya alam ang gagawin. Punong-puno ng pighati ang kanyang kalooban. Hindi niya na maaatim na makita sa ganitong sitwasyon ang anak nila dahil hindi niya alam kung paano pa mabuhay pagkatapos noon. Lucy! Leon! Pierre, anak, wake up! Gumising ka, anak! Marahang nagmulat si Pierre. Nagisnan niya ang mukha ng kanyang ina. Mabilis niyang inalis ang likod sa pagkakasandal. Nananaginip ka, anak. Napatingin siya sa paligid at naroon siya sakay ng eroplano. Pinunasan niyang luha at pawis. 7 taon na ang nakalipas pero naroon pa rin ang malalim na sugat na iniwan sa kanya ng panahong yun. Napaginipan mo na naman ba ang mag-ina mo? Mahinahong tanong ng ina sa kanya. Umayos si Pierre sa kinauupuan at napahinga ng malalim. Mahaba man ang taon na lumipas, malinaw pa rin sa kanya ang lahat. At kung hindi lang suporta ng ina at kapatid, hindi niya alam kung paano ipagpapatuloy ang buhay. Nang makababa ng eroplano, ay tulak-tulak nilang mag-ina ang luggage trolley sa karamihan ng mga tao. Nilingon niya ang kasunod na kapatid nang pisilin nito ang kanyang balikat. Nakauwi na tayo, kuya. May maliit siyang ngiti ng tumango. Nakita ni Preston ang kanyang pagkalugmok. At alam nitong isang pagsubok na nalagpasan niya ang makabalik muli ng sariling bansa. Nang makalabas ng airport, ay naroon na naghihintay ang kotse na hinatid sila pauwi ng kanilang bahay. Maiwan ko na kayo. Saan ka pupunta? Putol agad ni Preston kay Pierre. Imimit ko yung investigator. May major lead na siya regarding Leon's location. Bakas ang gulat sa mukha ng ina at kapatid sa narinig mula sa kanya.
Since then, kahit nasa Australia tayo, hindi ako huminto na hanapin ang anak ko. At ngayon na may lead na, sana makita ko na siya. Ibig mong sabihin ay may tsansa pa na makita natin ang apo ko, anak. Naging emosyonal si Priscilla. Yes, Mama. Pigilang paggaralgal ng boses ni Pierre. Sasamahan kita, hindi na Preston. Ngayon ang unang araw mo bilang CEO ng kumpanya natin. Nihintay ka nila. May ngiti niyang putol dito. Hiling ko na makita mo na si Leon, kuya. Sagot nito. Tumango siya bago tuluyang lumabas ng bahay. Bitbit ang pag-asang makikita na ang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Sa isang restaurant nagdiretso si Pierre. Sinalubong siya roon nang nakilala niyang imbestigador na si Jonas. Iginiya siya nito sa mesa. Anong lead sa anak ko? Tiningnan niya ang inabot nitong folder sa kanya. Samantala, huminto ang mga paa ni Rina sa pagtapak sa foot pedal ng sewing machine. Tiningnan niya ang hintuturong may dugo hanggang sa may kumapit sa tuhod niya mula sa ilalim ng mesa. Ayos lang po kayo, Nanay Rina. Agad siyang napangiti. Sandaling sinulyapan ng paligid bago tumango sa batang lalaki. Hinawakan niya ang gwapong mukha nito. Ayos lang, anak. Ikaw ba dyan? Ayos ka lang? Opo. Tiningnan niya ang laruan na robot na hawak nito. Sinama mo na naman ang batang yun sa trabaho. Nagulat pa si Rina sa singhal na iyon. Naroon si Mercy, ang may-ari ng maliit na panahian ng school uniform kung saan siya nagtatrabaho. Agad niyang kinuha ang kamay ng 8 taong gulang na anak at itinago sa likuran. Pasensya na ho, Aling Mercy. Wala ho kasi ako mapag-iiwanan sa bata eh. Kumamot sa ulo ang halatang naiinis na ginang. Hindi ko na problema yon, Rina. Nasa oras ka ng trabaho, yun ang unahin mo. Pangako ho, hindi makakaabala sa trabaho si Joseph. Hindi daycare center ang panahian ko, kaya hala. Galit na putol ng may-ari sa kanya. Tinulak-tulak si Rina nito palabas ng panahian. Hawak naman niya ng mahigpit ang kamay ni Leon. Aling Mercy, perwisyo kayo sa negosyo. Matapos silang ipagtabuyan ng ginang, ay pilit na ngumiti si Rina. Bumaba at hinarap ang paiyak na batang lalaki. Sorry po, Nay. Dahil sa akin, pinaalis kayo sa trabaho. Agad na hinawakan niya ang maliit na kamay ni Joseph na nagkikiskisan. Anak, hindi mo yun kasalanan. Ayaw lang ni Aling Mercy na masaktan ka dahil nasa loob si Nanay ng trabaho. Inalis na po ba talaga niya kayo sa panahian? Oo, pero wag kang mag-alala. Makakabalik naman ako doon kapag nag-usap kami ni Aling Mercy. Gusto mo bang puntahan natin ang lola mo? Ngumiti si Joseph at agad na tumango. Hinawakan ni Rina sa kamay ang bata at lumabas ng maliit na gate ng panahian. Lola Lita! Sigaw ng natutuwang si Joseph na bumitaw sa kanya matapos makababa ng pedicab. Sabik itong yumakap sa kanyang ina. Nakangiting sinundan ito ng tingin ni Rina. Ang gwapo't mistiso kong apo. Hinalikan sa pisngi ng matanda ang batang lalaki. Marami hubang namimili, Nay? Inayos ni Rina ang mga tinda nitong gulay. Matumal, sandali. Hindi ba pumasok ka sa panahian? Bakit nandito ka? Sinulyapan ni Rina ang anak bago tiningnan ng ina. Nakita ho ni Aling Mercy si Joseph sa ilalim ng mesa ko. Hinaplos ni Lita ang ulo ng apo bago iniyupo ito sa lumang silya. Hindi bale, dito na muna ang gwapong bata na to para lumipat ang mga mamimili. Alam mo namang biyaya sa atin si Joseph, hindi ba apo? Napangiti siya habang pinagmamasdan ang inang giliw na giliw sa bata. Tumayo ang paslit at nagtawag ng mamimili. Ako na po ang bahala, Lola. Mga ale, mga mama, dito na po kayo mamili. Sariwang gulay na tinda ng Lola Lita ko. Nakangiti namang nagkatinginan ng mag-ina. Nagsimula nang lumapit ang mga mamimili sa kanilang pwesto. Lumawak ang ngiti ni Rina nang makitang natutuwa ang mga tao at pinipisilang natural na mapula-pulang mga pisngi ni Joseph. Naging seryoso rin si Rina nang pagmasdan ng bata at maalala kung paano ito ibinigay sa kanya ng estranghera. May 7 taon na ang nakalipas. Gabi noon na tumuulan. Naghihintay siya sa harap ng nakasarado ng maliit na panahian na pinapasukan niya noon. Nang lapitan ng nagmamadaling babae. Tila may humahabol dito na kung sino. Basta nitong inabot sa kanya, ang batang lalaking noon ay tulog.
Pagkatapos ay nagtatakbo palayo ang estranghera. Bago pa makalapit ang van na humahabol dito, nakasakay na siya sa tricycle, dala-dala ang bata. Ang batang noon, walang kahit anong pagkakakilanlan. Nabinigyan niya ng pangalan, si Joseph, ang minahal at itinuring niyang sariling anak. Ang para sa kanilang mag-ina ay isang biyaya. Sa halip noon na magalit, laking tuwa ng kanyang ina nang iuwi niya ang batang lalaki. At malaki ang pasasalamat niya kay Joseph dahil kasiyahan ng dulot nito sa kanila. Lita, talaga palang kinupkup niyo ng batang yan. Kahit bulong, narinig iyon ni Rina. Nilingan niyang matandang binubulungan ng kanyang ina na inilalagay sa plastik ang binili nitong mga kamatis. Bakit hindi namin kukupkupin? Anak ni Rina ang batang yan. Lita naman, matanda na tayo para magbiruan. Hindi naman nagkaroon ng nobyo ang anak mo, kaya paano siya magkakaroon ng anak? Nagtitimpi na inabot ni Lita sa kaharapang binili nito. Hindi kailangang maging ina ni Rina para magkaroon siya ng anak. Sapat nang kaya niyang magpakaina. Kaya anak niya si Joseph. Hindi na nakasagot ang mamimili nang magbayad at umalis. Sinulyapan ni Rina ang ina. Sabay-sabay silang umuwi ng magdilim. Nang maasikaso at maihatid ni Rina si Joseph sa silid, nilapitan niya ang ina na nasa kusina. Pasensya na ho kayo kanina, Nay. Hindi ka dapat humingi ng pasensya. Hindi mo kasalanan kung ang mga tao masyadong mausisa. Pinagmasdan niya ang ina na kailanman hindi napagod sa tanong ng mga tao sa pagdating ni Joseph sa kanilang buhay. Basta para sa akin, anak mo si Joseph at apo ko siya. Naiiyak naman siyang tumango hanggang sa mapalinga sila nang may marinig na bumagsak. Naguunahan silang nagtungo sa silid at hinawi ang kurtina. Joseph? Naabutan ni Rina ang walang malay na bata sa sahig. Tatawag ako ng masasakyan, dalhin natin siya sa hospital. Nagkukumahog ang ina na lumabas na sinundan niya buhat ang anak niya. Sa pampublikong hospital dinala nila si Joseph. Ipinasok ito sa emergency room. Lumabas din ang doktor makalipas ang ilang minuto. Dok, kamusta ho ang anak ko? Kabadong tanong ni Rina. May dengue ang bata. Dengue ho, Dok? Pero maayos naman ho si Joseph na hindi sumama ang pakiramdam niya. Nagtataka at nag-aalalang sagot agad niya. Mayroon po tayong tinatawag na asymptomatic dengue, kung saan ang bata may dengue virus pero hindi nagpapakita ng mga sintomas. Bihira pero posible. Mabutit na dala niyo siya agad dito at naagapan natin ang kalagayan niya. Magiging maayos ba nga po ko? Tanong ni Lita. Magiging maayos po siya. Kailangan lang namin siyang obserbahan. Maiwan ko na muna kayo. Excuse me? Nang ilipat si Joseph ng kwarto, agad silang sumunod na mag-ina. Mahimbing ang tulog nito nang lapitan ni Rina sa kama. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito kami ni Lola Lita. Magiging maayos ka. Pinunasan niya ang mga luha at sinulyapan ng ina na inaayos ang kumot ng paslit. Nay, dito muna ho kayo. Uuwi muna ako para makakuha ng gamit ni Joseph at para makuha ang ipon na itinabi ko. Ina ba yung pera na iniipon mo pambili ng mga tela para masimulan mo ang sarili mong panahian? Tumango naman si Rina. Maingat niyang binitiwan ng kamay ng bata bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nang makauwi sa bahay, dire-diretso siya sa loob hanggang sa mapahinto siya at mapakunot noo. Marahan siyang lumingon at nakaramdam siya ng takot nang makita ang isang lalaki. Kaswal itong nakaupo at nakadikwatro sa luma nilang silya. Sino ka? Ikaw si Rina, tama? Rina Abad? Sagot ni Pierre sa halip na sumagot. Paano mo nalaman? At paano ka nakapasok dito? Nakangisi nitong sinulyapan ng pinto nilang gawa sa kahoy bago siya binalikan ng tingin. Seryoso itong tumindig dahilan para siya ay mapaatras. Anong kailangan mo? May kailangan akong bawiin sa'yo. Naglinya ang noo ni Rina. Napaatras pa siya nang mas lumapit ang estranghero. Kinakabahan niya itong tiningala. Kauna-unahang beses niyang makita ang matangkad at malaking lalaki. Hindi rin biro ang suot-suot nitong formal na damit. Ganoon na rin ang itsura. At ano ang kailangan mong mabawi? Naguguluhan niyang tanong. Inilapit nito ang muka sa kanya dahilan para mapasandal siya sa marupok nilang dingding. Sinulyapan niya
ang mga palad nitong inilapat sa magkabila niyang gilid, dahilan para magmukha siyang daga na nasukal ng isang malaking pusa. Delikado ang magagandang mata nitong tuwid na nakatingin sa kanya. Nandito ako para bawiin ang dapat na sa akin. Itinulak ito ni Rina sa dibdib. Bahagya ang inatras ni Pierre. Hindi kita kilala. Wala kang pagmamayari dito. Meron. Mas lumalim ang linya sa noo ni Rina nang galit siya nitong putulin. Humakbang muli ito at ng mga sandaling yun, lakas loob niya itong tinitigan. Ang anak ko. Doon kumurap ang mga mata niya. Anak? Sinong anak? Si Leon. Awang ang labi ni Rina. Kahit ibang pangalan na narinig, alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Naaaninag niya ang galit sa anyo ng estranghero. 7 taon na siyang nawalay sa akin. Ito na ang pagkakataon para makasama ko siya. Ikaw ang tatay ni Joseph? Joseph? Ulit ni Pierre nang tila maging kalmado at magsalubong ang mga kilay. Yun ang binigay kong pangalan sa kanya. Kung gano'n, nandito ba siya? Nandito ba ang anak ko? Naglakad-lakad ito sa loob ng bahay nila para hanapin ang batang lalaki. Sumunod naman si Rina. Pinigilan ito sa braso. Galit itong pumiksi at humarap sa kanya. Where is my son? Singhal ni Pierre. Paano ko maniniwala na ikaw nga ang tatay niya? Pinanood niya ito nang may kunin sa bulsa. Hanggang sa itaas nito ang litrato ng isang pamilya. Pinagkatitigan ni Rina ang babaeng naroon at hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ang estrangherang nagbigay sa kanya ng bata at ang buhat nito ay si Joseph mismo. Nawala lang iyon sa paningin niya nang inis na ibaba ng kaharap. Ngayon sabihin mo na, nasaan si Leon? Nasaan ang anak ko? Mabilis na pumatak ang kanyang luha. Hindi niya alam ang isasagot niya. Kung hindi mo pa sasabihin, kakasuhan kita ng kidnapping. Hindi ko siya kinidnap. Mariin niyang putol dito. Pero hindi mo pa rin hinanap ang mga magulang niya o dinalaman lang siya sa pulis. Galit ang mata nilang dalawa ng maghinang. Kaya anong tawag mo sa ginawa mo? Pinunasan ni Rina ang pisngi ng tumalikod. Nahawi niya rin ang hibla ng nakapusod na buhok. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Inalala niya pa ang kalagayan ni Joseph ngayon. Hindi niya inaasahan na may darating pang masigit doon. Hanggang sa hablutin ni Pierre ang kanyang braso. Nasaan siya? Muling tumulo ang mga luha niya habang seryosong nakatitig sa nagpakilalang ama ng bata. Nasa hospital. Garalgal na sagot ni Rina. Kitang-kita niya ang pag-arko ng mga kilay nito. Ano nga? Sinugod namin siya ni nanay kanina sa hospital. Pabalyang binitiwan nito ang braso niya kaya siya natigilan. Sandali pang nasapon nito ang noo bago nagsalita. Dalhin mo ko ngayon sa kanya. Nasa loob ng kotseng naghihintay na si Pierre. Sa nakasaradong bintana, nakita niyang nagkukumpulan ng mga tao sa kalapit bahay. Hanggang sa buksan ng isang gwardiya ang pinto ng backseat kung nasaan siya. Nagtagpo ang mga mata nila ni Rina nang may daladala pang lumang bag. Tinuwid niya ang kanyang tingin. Sumakay ka na. Dahil hindi pa rin ito kumikilos, inis itong nilingon ni Pierre. Gusto ko nang makita ang anak ko. Sinulyapan sandali ni Rina ang gwardiya bago pumasok sa kotse. Agad iyong umabante nang makasakay siya. Naging tahimik sila sa loob hanggang sa tumunog ang cellphone ng katabi. Magkita tayo sa public hospital ng bayan ng Santa Maria, Preston. Naroon si Leon at naka-confine. Ibinabana nito ang cellphone pagkatapos ay hindi siya nilinganang magtanong. Maayos bang lagay ng anak ko? Kailangan nang siyang obserbahan ng doktor. Sagot niya pagkatapos ay bumaling sa bintana na may luha. Nang makarating sa hospital, ay nauunang maglakad si Rina. Kasunod ang nagpakilalang ama ni Joseph. Binuksan niya ang pinto at napatitig agad sa batang lalaki na nakaupo sa kama. Nanay Rina! Malungkot ang naging ngiti niya. Lumampas ang tingin ni Joseph sa kanya dahilan para mapakurap siya. Nay, sino po siya? Pigil-pigil ni Pierre ang bugso ng damdamin habang kadugtong ng tingin ng sigurado siyang anak niya, ang anak nila ni Lucy. Sino ang kasama mo, anak? Takang tanong naman ni Lita. Bago pa makasagot si Rina, lumampas na si Pierre sa kanya. Otomatiko itong lumapit sa batang lalaki at mahigpit na itong niyakap. Anak, nahanap din kita. Gulong-gulo naman si Joseph na pilit na lumalayo kay Pierre.
Bakit niyo po ko tinatawag na anak? Nanay Rina. Tawag pa ng bata. Lumapit naman si Rina. Napatingin agad sa kanya si Pierre bago marahang lumayo sa anak. Hayaan mo muna kami. Hindi mo kailangang biglain ng bata. Nagkatitigan sila hanggang sa lumapit ang naguguluhan na si Lita. Ano bang nangyayari, Rina? Bakit tinatawag niyang anak ang apo ko? Seryosong lumipat ang atensyon ni Pierre sa matandang babae. Siya raw ho ang tatay ni Joseph. Kuya Pierre, sabay-sabay silang napalingon sa pumasok sa silid. Lumapit si Preston sa kapatid at may inabot dito na envelope. Lumabas na ang result? Oo kuya. Tinanggap iyon ni Pierre. Inabot kay Rina. Ano to? DNA test. Sinulyapan ni Rina ang ina bago iyon binuksan. Doon niya nakita ang DNA test kung saan naroon ang pangalan ni Joseph at ni Pierre. At 1% lang ang kulang sa resulta ng pagkakatugma ng mag-ama. Sapat na siguro yung patunay na ako ang kanyang biological father. Nilingon ni Pierre ang anak at hinawakan sa kamay. Sino po kayo? Ako ang tatay mo, anak, Leon. Tiningala nang nagtatanong na si Joseph si Rina na nagpupunas ng mga luha. Inabot niya ang kabilang kamay ng bata. Siya ang tatay mo, Joseph, at ikaw si Leon. Bumaling ang paslit sa ama. Tatay? Nanatiling nagtatanong ang bata. Tumulo naman ang mga luha ni Pierre. Oo anak, ako ang tatay mo. Niyakap niya ang bata at tumingala kay Rina. Nakangiting lumayo si Pierre sa anak bago binalingan ng kapatid. Preston, ayusin mo na ang papel ni Leon. Ilipat natin siya ng hospital. Kapag maayos na siya, iuwi ko na siya sa bahay. Sinulyapan ni Preston si Rina na bakas ang pagkabigla. Miss Rina, may clearance na kami ni Doc na ilipat si Leon ng hospital. Biniyaran ko na rin ang bill niya. Kung may kailangang bayaran sa'yo. Wala kayong kailangang bayaran. Ang pag-aalaga ko kay Joseph ay galing sa puso ko at walang katumbas na halaga yon. Pigil ang emosyon ni Rina nang iyon ay sabihin pero hindi rin niya maiwasang mapaluha ng sulyapan ng bata. Lihim naman ang paghinga ni Pierre bago hinarap ang anak niya. Kung ganoon, iuwi na kita, Leon. Tara na po, nanay at lola. Aya ng batang lalaki. Natigilan silang lahat hanggang sa magkatinginan sina Pierre at Rina. Unang umiwas si Pierre at bumaling kay Leon. Anak, ikaw lang ang kailangang sumama. Pero tatay, hindi ko po pwedeng iwan ng nanay Rina at lola Lita ko. Sandaling natigilan si Pierre bago sumagot. Okay, susunod sila sa atin anak. Leon, ako ang Uncle Preston mo. Ililipat ka lang ng daddy mo ng hospital. Pagkatapos ay susunod ang nanay Rina at lola Lita mo. Tumango ng maliit ang batang lalaki. Nang dumating ang nurse, inalis na ang IV ng bata. Kinarga ito ni Pierre bago nilingang kapatid. Ikaw nang bahala, Preston. Oo, kuya. Nanay, lola, susunod po kayo Paninigurado ni Leon nang lumingon. Pigil ang luha ni Rina nang tumango. Magkahawak ang kamay nilang mag-ina nang sundan ang tingin ng batang lalaki. Nang magsarado ang pinto, lumapit si Preston sa mag-ina. Inabot ng binata ang kamay sa mga ito. Ako si Preston Alegre, nakababatang kapatid ni Pierre Alegre. Inabot ni Rina ang palad nito. Sa nakikita niya ay mas maayos niyang makakausap ito tungkol sa bata. Ako si Rina at siya ang nanay ko si Lita. In behalf of our family, nagpapasalamat kami sa pag-aalaga ninyo kay Leon. Ang buong akala namin, malabo na namin siyang makita. Pero sa lumipas na 7 taon, hindi bumitaw si Kuya Pierre sa paghahanap sa kanya. Ngayon makakasama na namin siya. Kami ang dapat magpasalamat. Dumating sa amin si Joseph. Sagot ni Rina. Pwede ko bang itanong kung paano napunta sa inyo si Leon? May isang babae ang nagbigay sa akin noon kay Joseph sa panahian. Siguradong sa Ate Lucy ang babaeng tinutukoy mo. Heto para sa inyo. Napatingin si Rina sa inaabot nitong tseke. Tanggapin ninyo. Konting pasasalamat para sa pag-aalaga ninyo kay Leon. Nagkatinginan silang mag-ina bago sinalubong niya ang mata ng tiyuhin ng bata. Sinabi ko na, hindi nyo kami kailangang bayaran. Masaya kami nakasama na ni Joseph ang tatay niya, ang totoong pamilya niya. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na si Leon ng pribadong hospital.
Sa bahay agad ni Pierre diretso ang bata. "You're finally home, anak. Siguradong masaya at payapa na ang mami mo." Nakita niya ang mangha sa mukha nito. "Ang mami ko po?" Maluhaluhang tumango si Pierre. "Nasa heaven na siya ngayon at pinanonood ka niya." Sumulyap naman ang batang lalaki sa langit. "Ayos lang po ba kayo dyan sa langit, mami? Siguro nga po, masaya na kayo dyan. Bukod sa kasama ko na si tatay ngayon, dalawa rin po ang nanay ko." Nakangiting nagbaling si Leon sa ama, bago lang umikot ang tingin sa loob ng bahay. "Dito po ako titira?" "Oo anak, kasama mo ko." "Apo," niyakap ni Priscilla ang bata. Tahimik na umiiyak ang ginang habang ito ay yakap. "Leon, naging matagal man narito ka na. Salamat sa Diyos, nakabalik ka ng ligtas sa amin." Naluluha ang may ngiti na si Pierre habang pinagmamasdan ang kanyang ina at ang anak niya. Kahit siya, hindi mapaniwalaan na kasama na nila ang batang nawalay sa kanila ng mahabang panahon. Hanggang sa lumapit ang kasambahay at kunin ang daladala niyang mga bag. Bumaling si Leon sa ama matapos nakangiting bitiwan ni Priscilla. "Nasa na po si Nanay Rina at Lola Lita?" Nagtama ang mata ni Pierre at ng ina. "Manang, pakidala mo na sa dining room si Leon." Iginiya ng kasambahay ang bata at dinala sa dining. Nilapitan ni Priscilla si Pierre. "Sino ang tinutukoy ni Leon?" "Si Rina ho ang pinagbigyan mismo ni Lucy ng anak namin. Sila ng nanay niyang nag-alaga kay Leon." "Siya ang kinalakhang nanay ng anak mo?" Tumango naman si Pierre. "Tama kayo ma, at kahit noong inilipat namin si Leon ng hospital, lagi silang hinahanap ng bata." "Paano natin ipaliliwanag sa anak mo ang sitwasyon?" Isang buntong hiningang nagawa ni Pierre. Nakuha ang atensyon nila nang may marinig na ingay mula sa dining. Nagmamadali silang nagtungo roon. Naabutan niyang umiiyak na anak at nag-aalalang kasambahay. "Anong nangyayari?" "Sir, hinahanap po ng bata ang Nanay Rina at Lola Lita niya." Paliwanag ng kasambahay. Nilapitan ni Pierre si Leon. "Nasaan na po si Nanay? Ang tagal na pong wala ni Nanay Rina at Lola Lita. Ang sabi niyo po, dadalhin niyo sila rito." "Anak." Natigilan siya nang umiwas ito ng akma niyang hahawakan. "Gusto ko po si Nanay Rina." Aray! Napahinto si Rina nang matusok ng karayom mula sa makina. Naroon ang maliit na dugo sa daliri niya, dahilan para matigilan at maalala ang batang si Leon. Nalinga niya ang may-ari ng panahian na lumapit sa kanya. "Mabuti naman at wala nang kasamang batang asungot ngayon. Teka, sandali nga. Totoo ba yung chismis na kinuha na si Joseph ng totoong ama?" Yumuko pa si Aling Mercy sa kanya. Ipinagpatuloy niyang pananahi at walang balak na sumagot dito. "Narinig ko, mayaman daw ang ama ng bata. Hindi ka man lang ba binigyan ng konswelo sa pag-aaruga mo sa anak niya?" Seryosong nilingon ni Rina ang ginang. "Mawalang galang na ho, Aling Mercy. Pero lilinawin ko lang, hindi ko ho tinanggap ang perang ibinigay nila at kung may ibibigay man sila. Inalagaan ko ho si Joseph na walang hinihintay na kung anumang kapalit. Inalagaan ko siya katulad ng bili ng nanay niya." "Aba, iba rin ang prinsipyo mo, Rina. Naku, kung sa iba yan, baka kung ano-ano nang hiningi." Nalinga ni Mercy ang assistant na lumapit. "Anong problema?" "May naghahanap po kay Rina." "At sino daw, aber?" "Si Mr. Alegre raw po," sagot ng assistant. Mula sa ilalim ng makina, huminto ang paa ni Rina. Agad naman siyang nilinga ng ginang. "Tumayo ka na dyan, Rina, at baka yun ang tatay ni Joseph. Hindi mo siya dapat paghintayin." Dali-dali sa kanya nito palabas ng maliit na panahian. Sa paglabas ni Rina, ay naroon ngang nakatalikod na ama ni Leon sa di kalayuan. Sa paglingon ay nakita siya nito. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya nang lumapit. "Kung hindi dahil kay Leon, I won't be here." "Kung ganun, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin." "Hinahanap ka niya." Kumurap ang mga mata niya. "Hinahanap ka ng anak ko." Mabilis na namuo ang luha ni Rina. Sa totoo lang, kahit pilit niyang iwaksi, nangungulila siya sa batang pinalaki. "Kaya sumama ka sa akin. Isama mo na rin ang Lola Lita niya. Pansamantala habang inaayos namin ng dokumento ni Leon, manatili kayo sa tabi niya." Tuluyang pumatak ang mga luha ni Rina
At kung sa sabik at lungkot, alam niyang magkahalo yun. Makakasama niya ang anak, pero alam niyang darating ang oras na tuluyan na itong malalayo sa kanya. Kaya susulitin niya ang bawat sandali na parang huling kasama si Joseph. Nang araw na yon, sinama sila ni Pierre sa bahay mag-ina. Mula sa pagkakatayo ni Rina sa tapat ng entrada ng malaking mansyon, doon niya nakita ang tunay na buhay na mayroon ng batang kinupkop. Naiiba ang pinagmulan ng bata sa kinalakhan nito. Anak, talaga palang isang prinsipe si Joseph na inalagaan natin. Anang ina na katabi niya. Tama kayo, Nay. Dito talaga nababagay si Leon. Naabutan ni Pierre ang anak sa sala nang makapasok sa loob ng bahay. Malungkot na pinagmamasdan ng mga bago at maraming laruan sa carpet. Lumapit siya rito. Hinaplos sandali ang buhok ng batang lalaki. Anak, kasama niyo na po ba si Nanay Rina at Lola Lita? Sinilip niya ang mukha nito. Gusto mo ba talaga silang makasama? Kasama mo na si tatay, si Uncle Preston at Lola Priscilla. Pero pamilya ko pa rin po sila. Napakurap si Pierre. Sa ilang araw pa lang nakasama niya ang anak, kitang-kita niya kung paano ito pinalaki ni Rina. Tapat, matalino at mapagmahalang batang nasa harap niya. Ang sabi po ni Nanay Rina, kahit na hindi niya ako tunay na anak at hindi ako galing sa kanya, pamilya kami, sa puso niya, anak niya ako. Kung ganoon, may sorpresa ako sa'yo. Pwede ka bang sumilip sa labas, anak? Mabilis na tumayo at tumakbo ang bata na kanyang sinundan. Nanay, Lola Lita! Maluha-luha si Rina nang yakapin sila ng batang lalaki. Bumaba siya rito, hinawakan ito sa magkabilang pisngi. Akala ko hindi na kita makikita, anak. Ang ibig kong sabihin, Leon. Ngumiti siya habang may luha. Nay, ako rin po. Akala ko hindi ko na kayo makikita ni Lola. Bakit po binawi niyo po na anak ang tawag niyo sa akin? Ayaw niyo na po ba sa akin? Nakasimangot nitong tanong, sandaling nasulyapan ni Lita ang anak. Mabilis namang hinawakan ni Rika ang kamay ni Leon. Siyempre hindi. Ikaw ang pinakagusto ko sa lahat, anak. Muli siyang niyakap nang nakangiting si Leon. Ikaw din ang pinakagusto ko sa lahat, nanay. Matapos magyakap, umangat ang tingin ni Rina. Mula sa entrada ay nagtagpo ang tingin nila ng ama ng bata. Sa kauna-unahang beses, nakita niya ang ngiti nito habang nasa kanila ang atensyon. Nang matitigan ni Pierre ang mga mata ni Rina, ay doon ito napagtanto ang nasa labi kaya agad siyang pumurmal. Si Rina naman, may ngiti pa rin na luminga kay Leon na yakap ng Lola Lita nito. Nang magdilim ay sabay-sabay silang naghapunan. Punong-puno ng masasarap na pagkain ang mahabang mesa ng mga alegre. Si Rina ay nahihiyang inukupahan ng silya sa kaliwa ni Pierre at sa tabi ni Leon. Welcome to our home, Rina. Salamat, Preston. Nasulyapan ni Pierre ang kapatid at ang may ngiting si Rina. Bago tayo mag-umpisa ng dinner, gusto ko munang magpasalamat sa inyo, Lita. Lalo na sa iyo, Rina. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Ani Priscilla. Wala kayong utang na loob na dapat tanawin sa aming mag-ina, Mrs. Alegre. Bukal sa loob namin ang pag-aalaga kay Leon. Maraming salamat. Hinawakan ng nakangiting si Priscilla ang kamay ni Lita. Pwede na po ba tayong magdasal? Tanong ni Leon na ikinangiti ng lahat ng nasa mesa. Yes, anak. You can lead the prayer. Sagot naman ni Pierre. Nagsimulang mag-antada ng krus ang nakapikit na batang lalaki habang magkadaupan ng maliit na mga kamay. Natahimik nilang pinakinggan. Lord, salamat po sa marami at masarap na mga pagkain. Higit sa lahat, salamat po dahil nandito na si Nanay at Lola Lita. Dinagdagan niyo po ng tatay, Lola Priscilla at Uncle Preston. Promise ko po sa inyo, magiging good boy ako palagi. Amen. Muling nag-antada si Leon ng magmulat. Si Rina naman, lihim na nagpunas ng luha na nakita ni Pierre. Sige na, kain na. Nakangiting sabi ni Priscilla. Nanay Rina, gusto ko po nun. Itinuro ng batang lalaki sa kinalakhan na ina ang fried chicken. Sige anak, sandali lang.
Pinanood ni Pierre ang pag-aasikaso ni Rina sa anak na katabi niya. Akmang mahuhulog ang baso ng aksidenteng masagi nito nang alistong kanyang mapigilan. Pasensya na. Pareho silang natigilan ni Rina nang mahawakan niyang kamay nito na pinigilan din ng baso sa pagkahulog. Natahimik naman ang mesa. Alam mo, Pierre anak, in respect of Lucy's soul, para kayong isang pamilya nila Rina. Hindi ba balae? Binalingan ni Priscilla ang ina ni Rina. Mabilis namang bumitaw si Pierre sa baso. Napatingin siya sa anak na pinagmamasdan silang dalawa. Sa asiwa, tumindig siya bago hindi nilinga si Rina ng magsalita. Kapag tapos ka ng kumain, lumabas ka't kailangan nating mag-usap. Napatango na lang si Rina at nasundan ng tingin ng ama ni Leon na umalis. Nang matapos ang hapunan, sumunod siyang lumabas. Naabutan niya sa gazebo si Pierre. Mr. Alegre. Humarap ito sa kanya habang nakapamulsa. Pierre na lang Rina. Maliit naman siyang tumango. Anong pag-uusapan natin? Nung gabi na binigay sa'yo ni Lucy si Leon, minasabi ba siya sa'yo? Hinabili niya lang sa akin ng bata. Hinang-hina siya nun at malinaw sa alaala ko na may humahabol sa kanyang sasakyan ng gabing yun. Sasakyan? Natatandaan mo pa ba kung sino ang sakay nun? Hindi, nakasarado ang van na yun at mabilis ang takbo. Sandali, sino bang mga taong humahabol sa kanilang mag-ina? Nakita ni Rina ang natigilan na ama ng bata. Pasensya na, hindi dapat ako nagtatanong ng mga personal na bagay. Dadalhin ko sa ibang bansa si Leon. Siya naman ang natigilan. Naghinang ang mga mata nila ni Pierre. Ibang bansa? Mahinang ulit ni Rina. Oo, ayoko magtagal dito ang anak ko. Kaya sulitin mo na ang bawat araw na magkakasama kayo ng bata. Tila tinusok ng pino ang puso ni Rina nang marinig yun. Paano ba dapat sulitin ang pinakamahalagang sandali? Kung ganun, hindi pa man umaalis ang itinuring niyang anak. Nangungulila na siya rito. Pigil-pigil niya ang mga luha nang garalgal na magsalita. Kung tutuusin, bilang magulang, hindi mo naman na kailangang sabihin sa akin ang desisyon mo, Pierre. At kung talagang gusto mong dalhin ang anak mo kung saan, wala naman ako magagawa doon. Tumalikod na si Rina at naiwan si Pierre. Habang naglalakad ang nakayukong si Rina, napahinto siya ng may makabangga. Rina, ayos ka lang? Rinig niya ang boses ni Preston na inaalalayan siya sa magkabilang braso. Oo, pasensya ka na. Pinunasan niya ang luha bago tumingala. Nasabi na ba ni Kuya na dadalhin niya si Leon sa ibang bansa? Tumango naman siya. Halika. Iginiya siya sa garden ni Preston. Pagpasensyahan mo na si Kuya Pierre. Gusto niya lang siguraduhin na magiging ligtas ang anak niya. Napakunot noo si Rina. Hayaan mo, pakikiusapan ko siya na bigyan pa kayo ng panahon. Alam kong mahirap na malayo sa inyo ang bata. Maraming salamat, Preston. Nang umakyat si Rina sa apat na palapag kung saan ang kwarto ni Leon, naghihintay sa kanyang batang lalaki na agad na yumakap sa kanya. Nanay Rina, tabihan niyo po akong matulog. Napatingin siya sa paligid para hanapin ang ama nito. Nang hilahin siya ng bata papasok, natigilan siya nang makita si Pierre na nakabihis pantulog. Galing kung saan sa loob ng kwarto. Leon, sandali, nandito pala ang tatay mo. It's fine. Ayaw niyang matulog na hindi ka katabi. At gusto ko namang makatabi ang anak ko. Kung ayos lang, pwede bang dito ka muna hanggang sa makatulog si Leon? Seryoso nitong tanong. Nang hilahin muli ni Leon ang kamay ni Rina, wala na siyang nagawa pa. Nang mapaupo sa tabi ng kama, dahan-dahang nilingan niya si Pierre na may inabot sa harap ng kabinet. Ang sabi niya, lagi mo raw siyang kinukwentuhan bago matulog. Ayos lang ba to? Napaatras siya nang lumapit si Pierre. Ipinasilip sa kanya ang nakabukas na storybook. Oo, ayos na yan. Sabik na nagtungo sa gitna ang batang lalaki, kaya lang sila napalayo sa isa't isa. Tatay, pwede po bang si nanay ang magbasa sa akin tapos makikinig tayong dalawa? Napangiti si Pierre. Oo naman anak. Sinulya pa ng ama ng bata si Rina at inabot dito ang storybook. Higa na tayo, tatay. Nakangiting humiga ang bata sa malaking kama. Sumunod naman si Pierre na inunan pa ang anak sa braso. Tungkol saan po ang kwento, nanay? Tanong ni Leon nang tingnan si Rina. Kwento ito ng isang batang prinsipe, anak.
Sagot ni Rina nang sandaling sulyapan ng manipis na libro. Gusto ko na po mapakinggan, Nay. Nagsimula namang basahin ni Rina ang hawak. At tila, iyon mismo ang kwento na sumasalamin sa buhay ng batang si Leon. Isang bata na normal na nabuhay. At sa huli, nalaman itong isa itong prinsipe. At doon nalaman ng batang lalaki na siya ay isang prinsipe. Nang isarado ni Rina ang hawak at ibaba, napangiti siya nang makita ang tulog at magkayapos na mag-ama. At walang duda, sa hugis ng muka at mahabang pilik mata, mag-ama nga ang dalawa. Maingat siyang bumaba ng kama. Nilagyan ng kumot ang mga ito bago tahimik na lumabas ng kwarto. Marahan namang nagmulat si Pierre at napangiti. Pababa si Pierre sa hagdan ng mag-umaga. Sa sala ay naroon ang ina at lola Lita ng anak. Hanggang sa marinig niyang tawanan mula sa labas ng bahay. Nagtungo siya sa garden at doon niya naabutan si Narina, ganoon na rin si Leon. Napangiti siya nang makitang naglalaro ang mga ito. Hawak ng batang lalaki ang water hose at binabasa ang kinalakhang ina. Sandali anak, nakataas sa mga kamay ni Rina habang natatamaan ng tubig. Nang umatras ay may tumama sa likod niya. Sa pagharap ay naroon si Pierre at siya'y alalay. Nagdugtong ang tingin nila nito. Nanay, tatay! Tuwang-tuwa silang muling tinapatan ng tubig mula sa water hose nang umikot na si Leon. Anak, baka madulas ka. Hinarap ito ni Rina pero patuloy sa paglalaro ang bata. Hanggang sa mapatingin siya sa nakaharang na braso ni Pierre sa kanya. Maliit niya itong tiningala. Nakangiti nitong kinuha ang isa pang water hose pagkatapos ay itinapat sa anak niya. Gusto mo talagang makipaglaro? Tumakbo palayo ang natutuwang si Leon. Si Pierre ay humarap sa kanya. Ayos ka lang ba? Oo. May kaba si Rina na napatingin sa ama ng batang lalaki. Nang hawiin ito ang hibla sa basa niyang buhok. Pumasok ka na para makapagpalit ka ng damit. Ako nang makikipaglaro kay Leon. Nahihiya siyang umiti at tumango. Nang tumakbo si Pierre para habulin ng anak, tinanaw niya na lamang ang mag-ama. Pumasok si Rina sa loob at nagpalit ng damit sa kwarto. Nang bumaba, naabutan niya sa hagdan ng naghihintay na ina ni Pierre na may daladalang food tray. Tulungan ko na ho kayo. Salamat Rina, para sa inyo yan ng mag-ama. Dadalihin ko na ho. Sandali. Magaan na pigil nito sa kanya. Nagtaka siya nang lumapit ito sa kanya at bumulong. Ang sabi ni Lita, wala ka raw naging nobyo. Totoo ba? Maliit naman na siyang tumango bilang sagot. Si Pierre naman, simula nang mamatay ang asawa, wala na ring naging nobya. Ganun ho ba? Alangan na lang niyang sagot. Nakikita mo naman na gusto kita para sa anak ko, hindi ba? At saka, hindi naman na kayo mga bata pa. Siguradong matutuwa si Leon kung magiging isa kayong pamilya. Nakangiting nito. Nanay Rina! Nang tawagin ng batang lalaki, agad siyang nagpaalam sa ginang. Sa garden, binaba ni Rina ang tray laman ng nakahiwang mga prutas. Kinuha ang 2 tuwalya at tinakip sa anak ang isa. Pagkatapos ay napatingin sa palapit na si Pierre. Nahihiya niyang inabot ang tuwalya nang umiti naman. Magkasunod na umupo ang mag-ama sa silya. Siya ay inaasikaso ang pagkain ni Leon. Lihim na pinanood ni Pierre si Rina. Pinagmasdan niya ang maamong mukha nito ng sumimsim ng juice. Nang bigla itong bumaling at mahuli siyang nakatingin ay nasamid siya ng iniinom. Ayos ka lang? Inuubo na inilapag ni Pierre ang baso. Dahil namumula ito ay napipilitan si Rinang ilagay ang palad sa likod nito at marahang hinaplos-haplos yun. Ayos ka lang ba? Seryosong tiningala ni Pierre ang kaharap. Marahan din itong huminto at inalis ang kamay sa kanyang likod. Gusto mo ba ng tubig? No, I'm fine. Thank you. Naghinang ang mga mata nila, kaya naman natatarantang kinuha ni Rina ang kamay ni Leon. Papaliguan ko na si Leon, kanina pa basa ang likod niya. Napatango na lang si Pierre, hindi niya magawang sundan ang tingin ng dalawa. Ilang beses na niyang nahuhuli ang sarili na pinagmamasdan si Rina, kaya nakaramdam siya ngayon ng pag-aalangan at hiya. Matapos maligo ni Leon, tinulungan ni Rina ang batang lalaki na magbihis. Nanay, alam niyo po ba, ang saya-saya ko. Simula ng bata, nakangiti lang si Rina na nakikinig at hinayaan itong magkwento. Kasama ko na po si tatay ngayon.
Dugtong ni Leon. Masaya rin ako para sa'yo anak at siguradong ganoon din ang tatay mo. Ang sabi niya po, sasakay daw kami ng airplane. Napahinto si Rina sandali sa ginagawa bago sumagot. Talaga? Opo, hindi po ba nakikita lang natin sa langit ang eroplano, Nay? Sabi niyo pa nga po, isang araw makakasakay din ako roon. Naging totoo nga po dahil dadalhin daw ako ni tatay sa lugar na may snow. Pilit siyang umiti kahit naghahati ang lungkot at tuwa. Mas nangingibabaw ang saya sa puso niya dahil mararanasan na ni Leon ang marangyang buhay na dapat noon pa nito naranasan. Kahit na pa ang ibig sabihin nun, hindi niya na ito makakasama. Nang matapos ang pagbibihis, hinarap niya ang bata, hinawakan sa magkabilang pisngi at pinagkatitigan. Basta, tandaan mo palagi anak, kahit anong mangyari, kahit saan ka man makarating, tandaan mo na mahal ka ni nanay. Hindi yun kailanman magbabago. Ikaw ang pinakamamahal kong si Joseph. Mahal din kita nanay, hindi ako sasakay ng eroplano nang hindi kayo kasama ni Lola Rita. Rinig ni Pierre ang pag-uusap na yon. Naroon siya sa nakapinid na pinto at doon kitang-kita niya ang pagmamahal ng mga ito sa isa't isa na parang isang tunay na mag-ina. Tatay! Nagulat pa si Leon nang makita ang ama na nasa pinto. Ano pong ginagawa niyo dyan? Tanong pa ng bata. Lumapit naman si Rina. Wala naman anak, nandoon sa ibaba ang Uncle Preston mo. Sige po tay, pupuntahan ko po siya. Ingat sa pagbaba sa hagdan anak. Opo tay. Bababa na rin ako. Akmang susunod si Rina nang mapatingin sa braso niyang pigil ni Pierre. Itinuon nito ang mga mata sa kanya. Maraming salamat. Para saan? Muli niyang tiningnan ng kamay at nang bumabayon sa palad niya, sinalubong niya ang tingin ni Pierre. Sa lahat ng nagawa mo para kay Leon, hindi ko dapat pinairal ang galit ko nung una. Dahil nakikita ko na wala kang intensyon na itago siya sa amin. Ginawa mo lang yun para protektahan ang bata. Kalimutan na natin yun. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi man ako naging magulang. Dahil kay Leon, nalaman ko kung anong pakiramdam na gustong maprotektahan ng anak. Seryoso silang nagkatitigan. Pinagmasdan din ni Pierre ang magandang imahe ng nasa harap niya. Susunod na ako bumaba kay Leon. Maiwan na kita. Muling nakaramdam ng kaba si Rina habang nasa kanya ang seryosong mata ng ama ni Leon. Marahan siyang bumitaw sa kamay nito. May maliit na ngiti si Pierre nang sumunod kay Rina. Nanay! Agad na lumapit sa kanyang batang lalaki. Sinulyapan niyang tiyuhin nito na nakangiting nakatingin sa kanila. Bakit anak? Pwede niyo po ba akong ipagluto, Nay? Namimiss ko na po ang luto niyo. Lambing ni Leon, napangiti naman si Rina. Oo naman, ikaw pa ba? Nakangiti si Pierre pababa ng hagdan habang naroon ang tingin sa anak at kay Rina na nasa ibaba. Uncle Preston! Nang marinig iyon sa anak, doon niya lang nakita ang kapatid na mula sa pagkakaupo sa sala ay tumindig. Ano yun, gwapo kong pamangkin? Tumungo si Preston kay Leon. Magluluto po si nanay, gusto niyo po? Sinulyapan ni Preston si Rina bago binalikan ng tingin ng pamangkin. Sige Leon, susunod na lang si Uncle. Sige po, halina po kayo nay. Hatak-hatak ng batang lalaki si Rina papunta sa kusina. Kuya! Bahagya pa ang pagkabigla ni Preston nang sa paglinga makita ang pagbaba ng kapatid. Seryosong humalukip-kip si Pierre. Sandaling nilinga ang kusina at binalingan si Preston. I see. Nakikita ko naman na mas komportable kayo. Makahulugan ang naging ngiti ng kapatid na ikinasalubong ng kanyang kilay. Teka nga, nagsiselos ka ba? Agad na napangisi si Pierre. Ako? You're acting like one right now. Bakit kuya? Gusto mo na ba si Rina? Mahinang tanong ni Preston na umakbay pa sa kanya. Lumayo siya rito at umiling-iling. Huwag mong haluan ng kulay ang mga nakikita mo, Preston. Kung ganun, wala naman palang problema kung tuluyan kaming maging komportable sa isa't isa. Otomatikong napakunot noo si Pierre at pinagmasdan ng kaswal na kapatid. Anong sabi mo? Gusto siya ni Mama at mabait siya. Siguradong magiging mabuti siyang asawa at ina. Pilit nang umiti si Pierre kahit na para bang naiinis siya sa loob na hindi niya maintindihan.
Tapos na ba ang lahat ng kailangan mo sa kumpanya? Remember, isa kang CEO. Don't worry kuya, alam ko ang responsibility ko. Akmang pupunta sa kusina si Preston nang ihakbang ni Pierre ang paa. Natigilan naman ito. Saan ka pupunta? Susunod sa mag-ina kuya, para naman mag-banding din kami. Napahinto ito nang harangan niyang muli. Sasabihin ko na lang sa kasambahay na dalhan ka ng pagkain sa itaas. Natawa naman si Preston. Umaamin ka na ba niyan? Ayaw mong lapitan ko si Rina, kunwari ka pa. Mahina niyang itinulak ang nanunuksong kapatid sa hagdan. Mali ka. Ayoko lang ng maingay na tulad mo. Kilala kita kuya. Akyat na! Utos ni Pierre. Sumeryoso naman si Preston. Kung gusto mo man si Rina, yun ay para sa'yo kuya. Para rin siyang si Ate Lucy. Inuuna niya ang kapakanan ni Leon. Hindi masusukat ang pagmamahal na mayroon siya para sa anak niyo. Naiwan si Pierre. Pakiramdam niya, naririnig pa rin niyang sinasabi ng umalis na kapatid na papuri para sa kinalakhan na ina ng anak niya. Napalinga siya sa kusina. Kusang naglakad ang mga paa roon at naabutan ng nakangiting si Rina na pinanonood ang anak na maganang kumakain. Sandali pa nitong pinunasan ang gilid ng labi ng bata. Nang mapalingon, nakita ni Rina ang ama ni Leon. Agad siyang tumindig at umikot sa mesa. Pierre, halika, umupo ka, ipaghahain kita. Wala si Ma'am Priscilla at si Nanay, may pinuntahan sila. Sa gabi pa ang uwi nila. Sinulyapan niya ang inihahanda nitong plato. Ikaw, umupo ka na rin at sumabay ka na rin sa amin ni Leon. Hindi na, mauna na kayo. Napatingin si Rina nang lumapit si Pierre. Kung ganun, sabay na lang ba tayo? Seryosong sinalubong niya ang mga mata nitong nangungusap. Sasabayan na natin si Leon. Agad na umiwas si Rina. Natataranta niyang hinila ang silya. Napatingin siyang muli kay Pierre nang tulungan siya nitong iusod yun. Upo na. Nang maupo, sumunod na rin ang ama ni Leon. Pareho silang nakangiting nakikinig sa nagkukwentong bata matapos kumain. Nanay Rina, paabot po ng tubig. Ako na anak. Inabot ni Pierre ang baso ng tubig at ibinigay kay Leon. Salamat po tay. You're welcome anak. Hayaan mo munang kumain ng nanay mo. Sinulyapan pa nito si Rina. Tumango naman si Leon bago nagsalita. Nay, pwede niyo po ba kaming samahan ni tatay matulog mamaya? Sinulyapan ni Rina si Pierre bago nilinga ang bata. Hinaplos-haplos niya ang buhok nito. Leon kasi hindi pwede na. Bakit hindi pwede? Putol ni Pierre sa kanya. Nilinga naman niya ito, kaswal itong nagbaling sa pagkain. Hindi ba po, wala naman po kayong asawa nay? Agad na napatingin si Rina kay Leon na inosenteng nagtanong. Pigil naman ang pagguhit ng ngiti ni Pierre, dahilan para masulyapan niya muli ito pagkatapos ay nagtuon na sa bata. Anak, sabi ni tatay, wala rin naman siyang asawa. Ibig lang pong sabihin, walang magagalit. Muli siyang hindi sinasadyang maputol ni Leon. Leon is right, Rina. Napahinga naman si Rina. Muli niyang hinaplos ang buhok ng batang lalaki. Ganito kasi yun anak. Hindi porkit wala kaming asawa ng tatay mo, pwede na kaming magsama sa isang kwarto. Hindi yun maganda sa paningin ng iba. Ganito na lang, tatabihan kita hanggang sa makatulog ka. Ayos na ba yun? Lumipat ang tingin nang nagtatakang si Leon sa kanyang ama. Ano pong kailangang gawin para pwede niyo akong tabihan ni nanay sa pagtulog palagi, tay? Kailangan kong pakasalan, tapos na akong kumain. Halika na Leon. Agad na tumindig si Rina, dahilan para matigilan si Pierre. Nasa labas si Rina ng bahay matapos tabihan sa kama ang nakatulog na si Leon. Malayo ang tanaw niya habang nakahalukip-kip. Bakit gising ka pa? Maliit niyang nilinga si Pierre. Nang salubungin ng tingin nito, agad siyang bumalik sa pagkakatanaw sa tarangkahan. Hinihintay ko si nanay at si Ma'am Priscilla. Humakbang si Pierre. Tumayo di kalayuan sa kanyang pwesto. Yung tungkol sa sinabi ni Leon. Naiintindihan ko. Gusto niya ng buong pamilya. At halos lahat tayo inang gusto. Likas na matalino si Leon. At isang beses lang niyang itinanong kung tunay ko ba siyang anak. At kung bakit siya nawali sa totoo niyang mga magulang. Nilinga ni Rina ang ama ni Leon bago nagpatuloy. At dahil hindi ko alam ang sagot, hindi ako pinilit ni Leon. 7 years ago, pinauwi si na Lucy at Leon.
nang harangin ng mga lalaki ang sinasakyan nila at kunin silang mag-ina. Marahang binalingan ni Rina si Pierre na malalim ang naging paghinga. Kaya gusto kong ilayo ang anak ko. Natatakot ako na maulit ang lahat ng nangyari. Ayokong masayang ang ginawa ni Lucy para iligtas si Leon. Muling naalala ni Rina ang sandaling yon at napagtantong noong gabing yon nanganganib ang buhay ng mag-ina at ibinigay nito sa kanyang bata para mailigtas. Itago mo siya hanggang sa mahanap siya ng tatay niya. Simula ngayon, ituring mo siyang sayo. Alam mo bang yun ang eksaktong sinabi sa akin ni Lucy nung ibigay niya sa akin si Leon? Kaya ipinangako ko na hindi ko sasayangin ang tiwala niya. Mamahalin at aalagaan ko siya na parang akin, na parang tunay kong anak. Nilapitan siya ni Pierre, hinawakan sa magkabilang braso. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Rina. Walang pagdadalawang isip mong tinanggap ang anak ko at walang katumbas ang ginawa mo para sa kanya. Kung mauulit muli ang gabing yun, kahit pamalagay ako sa alanganin, pipiliin ko ang pinili ko. Tatanggapin ko pa rin ang batang yun at poprotektahan siya sa abot ng aking makakaya. Naantig naman si Pierre sa narinig hanggang sa mapaseryoso siya habang magkadugtong ang tingin nila ni Rina. Itinaas niya ang kamay at sinapo ang pisngi nito. Hinaplos-haplos yun. Pinanood na lang ni Rina ang paglapit ni Pierre sa kanya nang ibaba nito ang kamay. Para siyang natuod sa pagkakatayo at nang itagilid nito ang muka para abutin ang labi niya, ipinikit na lang niya ang mga mata. Anak. Agad na natigilan si Pierre at napalinga. Naroon ang gulat at nakatunghay sa kanila na ina. Nahihiya namang napatungo si Rina nang makita rin ang kanyang ina. Sorry anak, wrong timing kami. Sige na, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Huwag niyo kaming pansinin, aalis din kami. Mabilis na dispensa ni Priscilla. Hindi nila magawang umimik na dalawa. Sige lang, ituloy niyo na yung naudlot niyong halik. Ma! Agad na awat ng seryosong si Pierre sa kanyang ina. Aalis na kami. Natutuwang hinila ni Priscilla sa kamay si Lita papasok ng bahay. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan ni na Pierre at Rina nang maiwan. Ni hindi nila masalubong ang tingin ng isa't isa. Papasok na rin ako. Paalam ni Rina na nagmamadaling sumunod sa loob ng bahay. Nasundan na lang ng tingin ito ni Pierre na umalis. Napapamewang pa siya. Ano bang ginagawa mo, Pierre? Tanong niya sa sarili. Kinaumagahan, otomatikong huminto ang mga paa ni Rina nang saktong lumabas mula sa pinto si Pierre. Good morning. Magandang umaga rin. Alangan niyang bati. Sinilip niya ang kwarto ng mag-ama. Gising na ba si Leon? Oo, nasa baba na siya. Maliit na tumango si Rina. Nang bumaba siya, ay sumunod na rin sa kanya ang ama ng bata. Akmang madudupila si Rina nang sumabit ang paa sa sapin ng baitang ng hagdan nang alertong kabigin siya ni Pierre sa bewang. Parehong nag-aalala ang mata nila nang magtagpo. Ang mga palad ni Rina napakapit sa malapad nitong dibdib. Ayos ka lang, muntik ka nang mahulog. Ramdam niya ang malaking palad ni Pierre na sakop ang maliit niyang bewang. Bumaba ang tingin niya sa walang espasyo nilang pagitan. Nay, Tay, ang sweet niyo naman po dyan. Sigaw ng nakangiting si Leon mula sa ibaba at nakatingala sa mataas na hagdan. Nagkatinginan naman ang dalawa. Mabilis na lumayo si Rina at inayos ang sarili. Nagmamadali at wala sa sarili siyang bumaba nang hawakan sa kamay ng ama ng bata. Pwede bang mag-ingat ka? Seryosong anito bago siya iginiya sa pagbaba. Sa ibaba ay ngiti-ngiti ang batang lalaki na nakatingin sa kanya. Ginulo ni Pierre ang buhok ng anak. Tuwang-tuwa ka dyan ah. Opo tatay, gusto ko po talagang magkatuluyan kay ni Nanay Rina para maging isang pamilya na tayo. Seryosong nilinga ni Pierre si Rina. Si Rina naman, hinawakan sa kamay si Leon. Nag-almusal ka na ba anak? Halika, dito tayo sa kusina. Hawak kamay na naglakad ang dalawa na may ngiting sinundan ni Pierre. Sa dining table, naabutan niya ang ina at nanay ni Rina. Napatingin ang mga ito nang ipaghila niya ng silya si Rina. Nako, ang tamis naman talaga nitong mansanas na nabili natin sa palengke kahapon, no, Lita? Parinig ni Priscilla. Anak, maupo ka na. Pinaupo ni Rina si Leon sa hinilang upuan ng ama bago inukupahan ng sa kabila. Nasulyapan na lang ito ni Pierre bago naupo.
Nagsimula na silang kumain nang dumating si Preston na may kausap sa cellphone. Kailangan makuha natin yon. Update me. Umupo ito sa silya nang ibaba ang cellphone. May problema ba? Tanong ni Pierre sa kapatid. May problema lang sa land bidding, kuya. Natahimik si Pierre hanggang sa tumindig. Sa gazebo lang ako. Excuse me. Paalam nito at umalis na. I'm sorry. Siguradong bumalik sa alaala ni Kuya Pierre ang nangyari sa mag-ina niya. Saad ni Preston. Pwede ko bang malaman kung anong nangyari sa mag-ina ni Pierre? Tanong ni Lita. Suspect ho ang nakalaban noon ni Kuya sa project bidding sa pagkawala ni Ate Lucy at Leon. Pero wala kaming magawa para mapanagot sa batas sa mga taong yun. Bumigat naman ang loob ni Rina sa nalaman. Si Pierre naman sa labas ay nakabilog ang kamao. Sa tuwing naaalala niyang mga taong hindi niya nagawang panagutin sa pagkawala ng asawa, ay tila sariwang sugat na muling nabubuksan iyon sa kanyang puso. Hanggang sa marinig niyang tunog ng cellphone sa bulsa, agad niya iyong kinuha. Hello Harold? Sir, nalipat na po ang apelyido ni Leon sa inyo. Maayos na rin ang lahat ng dokumento niya. Pagbibigay alam ng kanyang inutusan. Good work. Yung tungkol po sa pagkuha ng plane ticket niyo nila Ma'am Priscilla. Iko-confirm ko lang po, 3 ticket pa rin po ba? Para kay Ma'am Priscilla, sa inyo at kay Leon? Matagal siya bago nakasagot. Itutuloy ko po ba ang pagkuha ng ticket, sir? Tanong ni Harold. Humigpit ang kapit ni Pierre sa cellphone. Buo ang plano niya bago pa umuwi ng bansa. Yun ay sa oras na makita niya ang anak, iuwi niya ito sa Australia at doon sila tahimik na maninirahan. Kaya bakit siya nakaramdam ngayon ng pag-aalinlangan? Ibinaba niya ang cellphone nang makitang palapit si Rina. Ipinatong nito ang daladalang pagkain sa mesa. Hindi ka nag-almusal, kaya dinalhan kita. Thank you, Rina. Walang anuman. Siya nga pala, iiwan ko muna sandali si Leon. Aalis ka? Oo, uuwi muna kami ni nanay para kunin ang ilang damit namin. Kukunin ko na rin ang ipon ko. Ngumiti siya ng maliit. Ipon mo? May ngiti pa rin siyang tumango. Gagamitin ko sana yon, pambayad sa hospital nung magkasakit si Leon. Tapos dumating ka. Ngayon, anong plano mo sa ipon mo? Magaan na tanong ni Pierre nang lumapit. Ibibili ko ng mga tela tulad ng pinaglaanan ko. Umangat ang magkabilang kilay ni Pierre. Mga tela? Oo, Pierre. Pagtatahiyang naging hanap buhay ko para matustusan si Leon. Noon pa man, bala ko na sanang kumuha ng sariling pwesto. That's nice to hear. Sasama kami ni Leon sa iyo na umuwi. Talaga? Nasulyapan ni Rina ang kamay niyang inabot ni Pierre. Oo naman. Gusto ko ring makita kung saan lumaki si Leon. Napangiti naman si Rina. Natutuwa siyang bukas itong makita ang simpleng pamumuhay na kinalakhan ng anak niya. Kung gano'n, tapusin mo na ang almusal mo bago tayo umalis. Tumango naman si Pierre at napangiti. Matapos yon, sumama ito sa kanila pauwi. Nang makababa ng sasakyan, ay abang na abang ang kapitbahay nila Rina. Umugong ang bulungan ng mga ito habang namamangha ang mga itsura. Naroon ang mga ito sa harap ng maliit na tindahan. Totoo pala talaga ang balita, kaya wala na dyan yung mag-ina dahil isinama na doon sa bahay ng mayamang tatay ni Joseph. Wika ng isa niyang kapitbahay. Sinabi mo pa, napakaswerte talaga ni Rina at Lita. Dapat pala, tayo ang nakakuha ng batang yan. Di sana, marangya na rin ang buhay natin. Ang sabihin nyo, kapag may ginawa kayong mabuti, mabuti rin ang sukli. Sagot ng may-ari ng tindahan. Pagkatapos makuha ni Rina ang mga gamit, ay lumabas na rin siya. Agad na kinuha ni Pierre ang daladala niya na kinuha naman ng driver at inilagay sa likod ng kotse. Rina, Pierre, papasukin niyo na nga po ko sa sasakyan. Saad ni Lita. Sige ho, Nay. Sandaling sinulyapan ni Rina ang mga kapitbahay nang ngiting-ngiti bago ang ina na lumapit sa mga ito. Aling Lita, mabuti naman ho't nakauwi kayo rito. Kamusta ho si Joseph? Nakangiting bati ng may-ari ng tindahan. Mabuti si Joseph. Salamat, Dina. Nanguha lang kami ng ilang damit. Aba, Lita, talaga palang hindi na kayo ma-reach mag-ina. Singit ng kapitbahay na ikinatingin ng ginang dito. Oo nga, baka naman maambunan nyo kami ng swerte. Isipin mo kahit tumandang dalaga si Rina sa pag-aalaga doon sa bata. Siguradong mababayaran ng sinakripisyo niya. Dagdag ng isa.
Nagtitimpi namang sumagot si Lita. Unang-una mga kapitbahay, hindi kami yumaman. Ang pamilya tatay ni Joseph ang simulat sa pool may kaya sa buhay. Hindi naman nakakibo ang dalawa. Hindi rin swerte ang tawag sa nangyayari sa anak ko. Biyaya ang tawag doon. At kung akala ninyong mababayaran ang pagmamahal ni Rina at pag-aaruga sa bata, walang katapat yon na pera para sa kanya. At dahil gumawa siya ng kabutihan sa kapwa, may iginanti ang Diyos sa ginawa niya. Mas lalong natahimik ang mga ito. Kaya kung ako sa inyo, subukan ninyong gumawa ng mabuti ng bukal sa loob nyo. Huwag niyong abangan ng buhay ng mga kapitbahay ninyo. Mauna na kami, Dina. Baling ni Lita sa may-ari ng tindahan. Ngumiti naman ito. Sige ho, Aling Lita, mag-iingat ho kayo. Mula sa tapat ng sasakyan, tinanaw ni Rina ang palapit na ina. May naisip ka na bang shop? Napalinga siya kay Pierre nang itanong yon. Ano? Shop? Malaki ba? Yung kasya lang sa ipon ko. Ang mahalaga, makapagtahi ako ng iba't ibang mga damit at doon din mamimili ng mga tahi ko ang mga tao. Tumangutang mo naman si Pierre. Halina kayo, pasensya na Pierre. Ayos lang ho, sumakay na kayo. Pinagbuksan sila ni Pierre ng pinto ng kotse. Nang makapasok sila, doon lang ito sumakay. May maliit na ngiti si Rina habang naroon ang tingin sa labas ng bintana. Simple lang ang pangarap niya noon. Mapalaki ng maayos ang batang ipinagkatiwala sa kanya at magkaroon ng maliit na panahian na malapit sa kanyang puso. Nanay, gising! Napamulat si Rina at naroon ang gwapong mukha ni Leon. Bumangon siya at hinarap ito. Bakit ang aga mo namang gumising, anak? Opo, ang sabi po ni tatay, magbihis kayo at may pupuntahan tayo. Saan naman? Lumipas ang oras, hila-hila siya ni Leon palabas ng bahay. Sa labas ng kotse, naroon ang ama nitong naghihintay. Sabi ni Leon, may pupuntahan daw tayo. Binuksan nito ang pinto ng kotse at iginiya siya sa bewang. Oo, at siguradong magugustuhan mo kung saan tayo pupunta. Hawak si Rina sa kamay ng batang lalaki pasakay ng kotse. Nang huminto, ay nagtatakang tiningala niyang isang shop na may babasagin na dingding. Nandito na po tayo, Nay. Sabik na sabi ni Leon habang hawak siya sa kamay. Anong ginagawa natin dito, Pierre? Tanong ni Rina na bumaba sila ng sasakyan. May ngiting tiningnan ni Pierre ang shop sa harap nila. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso at hinarap doon. Kinuha nito ang kamay niya at inilapag sa palad niya ang susi. Ang tailoring shop na yan ay para sa'yo. Hindi makapaniwala ang naging reaksyon ni Rina nang lingain niya ito. Sa akin? Oo, from now on, ikaw na ang owner niyan. Mabilis na tumulo ang luha ni Rina bago sinulyapan ng susi na hawak. Muli niyang tiningnan si Pierre at yumakap dito. Salamat, Pierre. Nararapat sa iyo ang lahat ng magagandang bagay sa mundo, Rina. Bulong nito sa kanya. Halina po kayo, Nay. Tingnan natin ang loob ng panahian niyo. Hinawakan ni Leon ang kamay niya. Hinila palapit sa shop nang magkala sila sa pagkakayapos ni Pierre. Nang bumukas ang pinto, ay naroon ang kanyang inatangginang na si Priscilla. Anak, pwede ka na ulit manahi. Naiiyak na nagyakap silang mag-ina. Nilapitan din siya ng nanay ni Pierre. Congratulations, Rina. Hindi ka lang pala mabuting ina't anak. Nalaman ko rin na mahusay kang mananahi. Maraming salamat po, Ma'am Priscilla. Pinunasan niya ang mga luha at inilibot ng tingin sa paligid bago huminto sa bagong-bagong makina na pangarap lang niya noon. Hinaplos-haplos niya yun. Nagustuhan mo ba? Tumaas ang tingin niya. Lumapit si Pierre at pinagmasdan siya. Oo, maraming salamat, Pierre. Kulang pa to sa lahat ng nagawa mo para kay Leon at handa akong ibigay ang lahat ng gustuhin mo, Rina. Inabot niya ang palad ni Pierre. Hinawakan ng dalawang kamay niya iyon ng mahigpit. Natupad mo na lahat. Nandito kay ni Leon kasama ko. Napangiti si Pierre at siya'y niyakap. Naaantig namang pinagmasdan ni na Priscilla at Lita ang mga anak sa harap ng makina. Sana'y magkatuluyan sila. Ano sa tingin mo, Balae? Mabuting anak si Rina. Wala akong hiling kung hindi ang maging masaya siya. At kung si Pierre ang sa kanya, mas higit akong liligaya. Bumaba ang tingin ng dalawang ginang sa batang nakangiting pinagmamasdan ng ama at kinalakhang ina na si Rina.
Gusto ko po na sama-sama kaming matulog sa kama at magising na magkakatabi. Si nanay at si tatay, gusto ko silang maging mga magulang. Harold, sinulyapan ni Pierre mula sa garden ang dining area kung saan sabay-sabay na naghahapunan ng pamilya matapos sagutin ang tawag. Nakakuha na po ako ng ticket ninyo, sir. Ganun ba? Next week na po ang lipad nyo pabalik ng Australia. Next week na agad? Hindi po ba ang bili nyo sa lalong madaling panahon? Kaya po inayos ko agad. Nasa po niya ang noot na papikit. Ibinaba niya ang cellphone ng magpaalam. Kuya, ayos ka lang? Nilinga ni Pierre ang lumapit na kapatid at agad na inilagay sa bulsa ang hawak. Ayos lang. Si Harold ba ang kausap mo? Tanong ni Presto nang lumapit. Napatitig siya rito. Tuloy pa rin ang pagbalik mo sa abroad? Sunod nitong tanong, matigas siyang napalunok. Paano si Rina? Umigting ang panga ni Pierre nang tanawin ang tinutukoy nito. Mula sa glass wall, nakatingin din ang may pag-aalalang si Rina. Sa mga nakalipas na araw na kasama niya ito, alam niyang madaling mahulog ang loob niya para rito. Kaya ano bang dapat niyang gawin? Pakiramdam niya ayaw niyang umalis. Pero paano ang anak na gusto niyang maprotektahan? Hindi ko pa alam. Tsaka ako napag-iisipan. Bumalik na tayo sa loob. Lihim ang pagsulyap ni Rina sa ama ni Leon na seryosong bumalik sa mesa. Maliit na ngiti ang ibinigay nito sa anak. Matapos ang hapunan, kinausap ni Pierre ang kanyang ina. Babalik na tayo sa Australia. Bahagyang tumango si Pierre at pagod na sumandal sa kinauupuan niya. Paano si Rina? Napahinto ang paglapit ni Rina. Hawak ang food tray nang marinig yun. Naroon sa sala ang mag-ina na seryosong nag-uusap. Hindi ko alam Yun ang plano. Dadalhin ko pabalik sa Australia si Leon. Malinaw na narinig ni Rina ang sinabing iyon ni Pierre hanggang sa maramdaman niya ang biglang pagsikip ng dibdib. Napalingan na lang sila Pierre nang may marinig na mabasag. Otomatiko itong tumindig nang makitang nakahandusay na si Rina. Rina! Dinaluhong niya ito kasunod ng kanyang ina. Mama, ipahanda niyo ang sasakyan. Dadalhin natin sa hospital si Rina. Buong lakas itong binuhat ni Pierre habang nakatitig sa maputla nitong muka. Sa hospital ay doon nila nalaman sa nanay nitong si Lita na may butas ang puso ni Rina noong bata pa lamang. At sa pagkakataon na to, kailangan na itong maoperahan. Habang nasa labas si Pierre ng kwarto, ay hawak niya ang parehong kamay. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Rina. Kuya, napatingin siya sa kapatid na dumating. Marahan siyang napatayo nang makitang kasunod nito si Harold. Sir, sumabay na po kayo kay Sir Preston. Maaga ko pong nakuha ang plane ticket ninyo kaysa sa inaasahan. Bumaba ang atensyon ni Pierre sa ibinibigay nitong plane ticket at hindi magawang sumagot. Si Rina naman ay nagkamalay na. Naroon siya mag-isa sa kwarto habang ang ina lumabas lang sandali. 2 araw na siyang nasa hospital at hindi niya maiwasang makaramdaman ng lungkot dahil kahit pagkamusta, hindi niya narinig kay Pierre. Hanggang sa maalala niya ang plano nitong pagbalik sa ibang bansa kasama ang anak nito. Naiiyak siyang napatungo. Nang bumukas ang pinto, nagtama ang mga mata nila nang naroon. Kamusta ka na? Tanong ni Pierre. Tuluyan itong pumasok, lumapit at tumayo sa tabi ng hospital bed. Ayos lang. Tipid niyang sagot dito. May masakit ba sa'yo? Napatingin si Rina sa kamay nitong hinawakan ng kanyang braso. Pasimple niya iyong iniwas at umiling. Bukas na raw ang operasyon mo. Oo. Doon lang niya nilinga si Pierre. Magiging maayos ako kung yun ang inaalala ninyo. Kaya kung gusto niyong umalis, pwede na kayong umalis. Paano mo nalaman ng tungkol dyan? Narinig ko. Natuloy ang plano mong umalis kasama si Leon. At naiintindihan ko kung bakit kailangan mong gawin yun. Yun ang makakabuti sa bata. Hindi mo ba kami pipigilan? May karapatan ba ako, Pierre? Nagsimulang mag-ipon ng mga luha ni Rina. Kahit saan mo tingnan, wala akong karapatan sa anak mo. Kaya wala akong karapatan kung anong hindi at dapat mong gawin. Natigilan siya nang dumukwang si Pierre at halikan siya. Sa pagpikit ay tumulo ang luha ni Rina. Hindi niya may kakaila ang nadarama para sa ama ni Leon. Hindi ito mahirap mahalin at dahil doon, alam niyang sa puso, hindi niya ito gustong malayo. Sandaling pinunasan nito ang luha niya bago seryosong sinalubong ang kanyang mga mata.
Hindi ako aalis. Hindi ka namin iiwan ng anak mo. Sigurado nitong sabi. Nakatingin lang si Rina kay Pierre. Kung aalis man kami ni Leon, isasama ka namin. Hindi kita pwedeng iwan dahil mahal kita. At ang mga taong minamahal, hindi dapat iniiwan. Napangiti si Rina kasama ng mga luha. Itinaas niya ang kamay at hinawakan na magkabilang pisngi ni Pierre habang pinagmamasdan ito. Muli siyang sandaling hinalikan nito sa labi. Hintay namin na matapos ang operation mo. Paggising mo, nandito pa rin kami ni Leon. Nandito pa rin ako. Hinihintay kita, Rina. Niyakap siya ni Pierre. Sumailalim si Rina sa operasyon at naging ligtas yun. At nang magising, mukha nang nakangiting si Leon ang kanyang nakita. Nanay, sabik siya nitong niyakap. Dahan-dahan anak. Napatingin siya sa ama nito. Ganoon na rin ang nasa loob ng kwarto. Naroon ang ina, ang nanay ni Pierre at si Presto na nakangiti siyang pinagmamasdan. Muli niyang binalikan ng tingin si Pierre. Kamusta ka na? Maayos na. Salamat. Nandito kayo. Nandito ka. Hinalikan siya nito sa noo. Dahil hinihintay kita. Mahal kita, Pierre. Natigilan ito. Hirap na hinawakan ni Rina ang kamay nito at ni Leon. Ang pagdating ni Leon ang biyayang ibinigay ng Diyos sa akin. At hindi niya tinapos doon dahil hinayaan niyang makilala kita. Mahal din kita, Rina. Aalagaan kita habang buhay. Kaya magpalakas ka para sa kasal natin. Itinaas nito ang kamay niya at doon niya lang nakita na may suot ng singsing ang kanyang palasingsingan. Naiiyak siyang napatingala kay Pierre. Oo, Rina. Habang buhay kang magiging nanay ni Leon. Magiging isa tayong pamilya. Ikakasal na si nanay at si tatay. Natutuwang nagtatalon si Leon bago lumapit sa kanila. Umiiyak na niyakap ni Rina ang mag-ama. Napatingala siya sa itaas. Siguradong inadya na may ibigay sa kanya ni Lucy ang pinakamamahal na anak nito para maging daan sa muling pagbukas ng puso ni Pierre. Gusto niyang paniwalaan na sadyang may ganti ang langit sa mabuting gawa. At sa pagkakataong to, ang ganti sa kanya ay isang mabuting pag-ibig na nagdala sa kanya ng isang magandang pamilya.